Isa po mapagpalang panonood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Ikinagagala ko pong patuloy kayong makasama dito po sa ating ginagawang pag-aaral na may temang Allusions, Images, Symbols, How to Study Bible Prophecy. Nawa po ay nabibless kayo, nawa po ay nakikinabang kayo at napupulot po ninyo ang mga mahalagang mga leksyon na dapat nating matutunan habang ating binubuksan, pinag-aaralan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Noong nakaraan ay pinag-usapan po natin yung In the Psalms, Part 1 at ngayon naman po ay Part 2. Pinag-usapan po natin kung paanong ang aklat ng mga awit ay tumutulong sa atin para bigyan tayo ng mas maganda, mas malinaw, at mas malawak na pananaw para nang sa ganun po ay maunawaan nating lalo pa ang pinaparating sa atin ng aklat ng Apokalipsis o ng Revelation. Purihin ang ating Panginoong Diyos kasi ang dami palang mga magaganda
na mga bagay na binanggit sa aklat ng awit na magbibigay sa atin ng liwanag para mas maintindihan po natin ang aklat ng Revelation. We talk about yung tatlo nating yung 3 points natin, hindi tatlong 3 points, kundi yung 3 points natin, the hero, the hill, and the healed. Yan po yung pinag-usapan natin. At ngayon, magpapatuloy po tayo ang pamagat ng ating pag-aaralan in the Psalms Part 2. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries na ito rin naman ay napapanood po natin sa Hope Channel. Purihin ang ating Panginoong Diyos dahil tuloy-tuloy ang ating pagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng social media platform, sa television at maging sa radyo. Nawa po kung nasan man kayo at kayo nakakapakinig, kayo po ay makinabang at mabless po sa mga bagay na aming pong ibabahagi sa inyo. Kung ito po unang pagkakataon na kayo po ay nakakasama namin, paki-like, paki-subscribe, hit the notification bell, paki-follow nyo po ang aming page, paki-punta nyo rin po yung ating YouTube account upang sa ganun po ay makinabang kayo, mabless kayo, ma-notify po kayo sa mga videos, sa mga pag-aaral, sa mga posts na amin pong ginagawa na maaaring kung kayo dumadaan sa mga pagsubok, mga problema, baka naman ito ay makatulong po sa inyo. O baka may mga kilala kayo na kailangang mapakinggan itong mga mensaheng ito ay pwede nyo pong ma-share sa kanila. Kaya naman ngayon pa lang, gusto ko na rin po kayong anyayahan sa mga lagi na po naming mga kasama. It will take just a few moments, i-share lang po ninyo, i-click nyo yung share button kung nanonood kayo sa social media, i-share nyo yung link sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay. At kung nanonood naman kayo sa television, pwede nyo rin naman pong i-share ito sa pamamagitan ng pagbabalita sa kanila o kaya naman pag-share sa kanila ng ating pong stasyon sa radyo kung saan ito napapakinggan at tayo po ay nakakapag-aral. Nawa po mga kapatid, mga kaibigan, ay makinabang kayong patuloy dahil yun naman po ang aming mithiin, ang patuloy pong makapaglingkod sa inyo at tayong lahat ay patuloy na lumago sa ating pagkakilala sa ating mahal na Diyos. Gusto ko pong kunin ang pagkakataong ito to once again say thank you very much for all your prayers. Maraming salamat po sa inyong mga panalangin. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta na nagiging dahilan para po nang sa ganun ng inyong lingkod ay makapagpatuloy na makapag-preach online at hindi lang po online, maging face-to-face. Purihin po ang ating Panginoong Diyos dahil nakakapag-preach, nakakapag-share po tayo ng salita ng Diyos. Salamat po sa mga kaibigan at mga kapatid na gumagawa ng paraan to make all these things possible. Maraming salamat po at ngayon po, simulan po natin ang pag-aaral nito at hingin natin ang kapangyarihan ng gagaling sa ating Panginoong Diyos para maunawaan ang mga gusto niyang matutunan natin dito. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, pangunahan niyo po kami sa aming gagawing pag-aaral. Hindi po namin kaya sa aming mga sarili, ngunit sa taglay pong katalinuhan na nanggagaling sa inyo, kalakasan, karunungan, alam po namin sa biyaya po ninyo, Panginoong Diyos, mauunawaan po namin ito at maisasabuhay po namin sa aming mga buhay. O mahal na Diyos, sa aming mga sarili, kami mga mahihina. Hindi po namin kaya. Kami po yung madalas na bumabagsak. Ngunit alam po namin na sa inyo pong gabay ay magagawa po naming makalakad ng ayon sa inyong kagustuhan. Pangunahan niyo po kami ngayon sa aming gagawing pag-aaral na ito. Ilayo niyo po yung mga distraction, yung mga bagay na maaring makadlang sa amin upang hindi namin makuha ng todo ang aming mga pag-aaralan. Salamat, Panginoon, at kasama namin kayo ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isa po mapagpalang panunood sa inyong lahat. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi. Anong oras man na kayo po ay nakakasama namin, anong oras man na kayo po ay sumusubaybay o nanunood dito po sa ating pag-aaral. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Patuloy kayong sumusubaybay sa pag-aaral ng allusions, images, symbols, how to study Bible prophecy. At ngayon po ay nasa second part tayo ng ating topic in the Psalms. Pinag-usapan natin nung nakaraan
kung paanong ang aklat ng awit ay lalo pang nagsished ng light para maunawaan natin ang gustong iparating sa atin ng aklat ng Revelation. Kaya po makikita po natin yung pagiging united ng salita ng ating Panginoong Diyos. Makikita po natin na yung mga concept na ginagamit sa New Testament, doon specifically sa Revelation, ay mababasa rin natin yung mga concept and ideas sa aklat ng Psalms. Kaya nga po 'di ba yung pinag-usapan natin ng mga nakaraan, may mga tanong sa aklat ng Psalms na sinasagot pagdating po doon sa Revelation. Or merong mga allusions, may mga images, may mga symbols na nakikita po natin na almost the same. And so as we parallel it to each other, mas lalo po nating nauunawaan ang gustong iparating sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ang ating key text, Psalm 67, 3-4, ang sabi po ay ganito, "Let the peoples praise you, O God, let all the peoples praise you. O let the nations be glad and sing for joy, for you shall judge the people righteously and govern the nations on earth." Ayan po ang sabi sa Psalm 67, 3-4. At ito pong text na ito, mga ginigiliw na mga kaibigan, mga kapatid, kung inyo pong papansinin, it has also some connection with the book of Revelation and also the book of Daniel. Kasi bakit? Sinasabi po dito that God is our judge and He will righteously judge us. At siya ang mag-govern to all the nations. Remember, we talk about the nations. Ano po, kung paanong yung mga nations today are trying to get control. Trying to find ways para nang sa ganun sila ang mamuno, sila ang manguna at hindi sila maging under, lalo na sa ating Panginoong Diyos. At nakita natin yan sa pattern ng Israelites. And now, we can see dito po sa ating pinag-aaralan ngayon, sa ating pong binabasa ngayon, itong text nating binasa, that it is God who will govern the nations on earth. So sa Revelation, makikita natin yan that He is the King of all kings, Lord of all lords. Nakita rin natin yan sa Daniel that all the nations, all the kingdoms will be thrown down and it's the nation or the kingdom of God that will exist forever. At ngayon, ganun pa rin po ang ating gagawin. Titignan natin yung mga sulat sa Psalms na ito ay makakatulong para nang sa ganun makita natin how it is shedding light to the book of Revelation. At as usual, I will be sharing with you 3 points na nawa po ay maging madaling paraan para maunawaan, maintindihan, maging madaling paraan para po nang sa ganon ay makatulong upang nang sa ganon ay mas lalo po nating makilala ang ating Panginoong Diyos, may love tayo sa Kanya at maisuko ng patuloy ang ating buhay sa Kanya. So, ang simulan po natin sa first point as we look at the Psalms, in the book of Psalms, part 2. Titingnan po natin ito. The first point na linagay ko po dito is our refuge. God is our refuge. Ang sabi po sa Psalms 46, verse 1-2, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst of the sea. So, makikita po natin yung text. God is our refuge and strength at anumang pagsubok, anumang problema ay mapanghahawakan natin ang kapangyarihan at kalakasang nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. At napakaganda po, pag-aaralang mabuti itong aklat ng Psalms 46. Mapapansin po natin sa ilang mga pag-aaral natin, lalo sa aklat ng Revelation, pag-usapan natin sa Daniel, we can see yung contrast, yung contrast between good and bad, between God and Satan, between yung mga masasama at saka mabuti. Makikita natin yung wicked and righteous. Pagdating sa Psalms 46, the author is not taking good things and contrasting them in them with better things. It's contrasting a world in rebellion and the terrible consequences it has brought with promise of better things that God is planning for us. So pinapakita po dito sa aklat ng Psalms, yung naging dulot ng kasalanan, naging dulot ng paggawa ng kamalian, yung naging dulot ng mga
desisyon natin na hindi sang-ayon sa kalooban nating Panginoong Diyos at ito'y nagdala ng mga consequences sa atin. Mapapansin natin, no, sa mundong ginagalawan natin. Grabe po, no, yung mga karamdaman na lumalabas, yung mga virus, yung mga hindi magaganda at kanais-nais na mga pangyayari sa sanlibutan natin. Yung grabing init, ano po, yung pag-iba ng climate, at marami pang iba. Ito ay madalas ay meron pong factor yung ating mga desisyon, yung ating mga ginagawa, yung ating mga tao. Kaya po, makikita po natin na yung may mga terrible consequences, but the Lord is planning and the Lord is saying that there is something far more better than this. Kaya po ang sabi dun sa ating text, He is our refuge and strength. Kasi bakit dito sa mundong ito, meron na po tayong mga tinatawag na mga problema, mga pagsubok. At kahit anong gawin natin, we are affected. Kung mapapansin ninyo, yung mga karamdaman ngayon. Grabe po, yung una kayo ay nakakapanood ng mga balita. Di ba, merong mga kinakatakutan ngayon. Merong mga karamdaman, mga sakit. At pagkatapos, yung mga viruses ay ang nangyayari po ay nag-i-evolve. Tapos may mga bagay na nagkakasakit ang tao at nagigisang virus. Kasi bakit? May mga bagay na pinagbabawal ng ating Panginoong Diyos pero pilit nating ginagawa ng paraan at pinipilit nating tikman o pinipilit natin na makonsume siya. At ito'y nagdudulot ng karamdaman at lumalala ang sanlibutang ating ginagalawan. Kaya nga po kahit yung mga sinasabi na wala naman silang contribution doon, ay naapektuhan sila. Kasi ganun po talaga. Ang kasalanan ay hindi lang naapektuhan yung nagkakasala, kundi maging yung mga nasa paligid nito. Kaya nga po nung si Adan at si Eva ay nagkasala, ano po nangyari? Naapektuhan ng buong sanlibutan. Kaya naman, the Bible is reminding us that God is our refuge and our strength, and we should not be afraid. Amen? Wala tayong dapat ikatakot. Sa panahong tayong napapagod, He is our strength. Palagi ko po, marami sa atin ngayon ay nakakaramdam ng matinding kapaguran. Okay? Marahil kapaguran sa trabaho, kapaguran sa relasyon, kapaguran sa pag-aaral, kapaguran sa maraming mga bagay. At yung ilan naman talaga ay pagod na sa kanilang buhay at hindi na alam ang kanilang gagawin sa dami ng mga problema at pagsubok. I want to remind you today, kung ikaw ito, na sumusubaybay at nakikinig sa amin, kaibigan, God is our refuge. Mapanghahawakan natin siya. Siyang tutulong sa atin at siya ang magpapalakas para nang sa ganon ay malagpasan natin ang anumang problema, anumang pagsubok na ating pinagdadaanan. Tingnan niyo po ko, ibabasahin natin patuloy pa sa Psalms 46:6-7. Ang sabi, "The nations raged, the kingdoms were moved, He uttered His voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our refuge." So ayan makikita po natin yung mga terms na ginamit, yung mga nations against kingdoms, nations against nations, kingdoms against kingdoms, at hindi lang po yun, they were moved. At ang nangyari po, sabi doon, the earth melted. Mababasa natin yan sa banal na kasulatan. And especially when we look at the book of Revelation, makikita po natin doon na mangyayari talaga itong mga bagay na ito. Kaya ang sabi nga sa Revelation 21 verse 1, "Now I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and first earth had passed away, and there was no more sea." So makikita po natin ang sabi doon, the earth, first heaven, it had passed away. So, it will melt. Kaya nga po may pinag-uusapan na, o may pinag-aaralan tayo, pagdating dun sa millennium na katuruan. At pagkatapos ipagpapatuloy natin, Revelation 20 yan to 21, di ba meron pong fire that will cleanse the earth. Ito yung pinag-uusapan natin. Merong second coming, meron pa pong third coming sa banal na kasulatan. Again, that's not our topic, pero maganda pong mapag-usapan, maganda pong mapag-aralan yung mga bagay na yan. But this earth will melt away according to Psalms. At ganun din ang sinasabi sa aklat ng Revelation, maging sa Peter at sa marami pang ibang mga aklat, truly this earth will come to pass. Itong mundong ito ay lilipas. Kaya naman ang pag-asa natin ay walang iba kundi sa ating Panginoong Diyos.
Siya ang ating mapanghahawakan, siya ang ating masasandigan. Okay, tama ba yung term ko, no? Siya ang ating malalapitan. He is our refuge. Yes, may mga tao sa buhay natin na malalapitan natin, masasandalan natin sa mga panahon ng pagsubok at problema, pero darating ang panahon, at times they will also fail us. Sometimes, unintentionally, they will fail us. Kasi sila yung mga tao lamang rin, may mga limitasyon, may mga panahon na sila may mga problema din. But God will never fail us. And that's why we are continually being invited to come to the feet of the cross. At pag titignan pa natin sa Daniel, okay, sa Daniel 7:27, kung bakit talaga yung sacrifice. At then, di ba, sasabihin mo, it's all worth it. Worth it. Okay na okay. So, ang sinasabi po sa atin mga kapatid, mga kaibigan, ang ganda ng aklat ng Daniel and Revelation. Because yes, we may have difficulties in this life now. But as we remain faithful to the Lord, He will take care of us. Even now, we are experiencing His care. And when He comes for the second time, yung lahat ng mga pinagdaanan natin, it will be nothing compared to the glory ng Kanyang inihahanda at yung makakasama natin po siya. Amen? Kaya nga po, ang invitation sa atin sa Psalms 46. Psalms 46 verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Ano daw po ang sabi? Be still and know that I am God. Tayo ay tinatawagan as we look into our first point that God is our refuge. Yes, we have a lot of difficulties and problems in this life and the Lord is inviting us, be still. Okay? Tayo mag-pause for a while and know who He is. Know that He is God. Kilalanin natin siya. At sa pagkakilala natin siya sa Kanya, siya po ay patuloy nating mapagkakatiwalaan. At sa ating pagtitiwala sa Kanya, at tayo mananatiling tapat dahil siya'y tapat na nagmamahal sa atin, ang Kanyang pangako, when everything is done, yung lahat na pinagdaanan natin, walang kwenta compared sa glory na makasama ang ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, kung kayo may mga problema at may mga pagsubok, tayo pong lahat, maging ang inyong lingkod, nakakaranas po tayo ng mga problema at mga pagsubok, tayo patuloy na manghawak sa Kanya. Let's take time to pause and know who He is. And as we know who He is, makikita po nating lubusan niya tayong minamahal at ang tanging kagustuhan ng ating Panginoong Diyos, tayo ay mapabuti. Yung mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, God in His grace and mercy and sovereignty and in His knowledge, He allows things to happen. Kasi we live in this sinful world Makakaranas talaga tayo ng mga pagsubok at problema. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi naman mawawala yung mga problema. But He allows it. But God in His grace can use those situations for our good. Yan yung mga providences ng Panginoong Diyos. Yan yung mga hand ng Diyos na tumutulong at gumagabay sa atin para nang sa ganun anong mangyari? Para lalo nating maisuko ang ating mga buhay sa Kanya at mabago tayo at mas lalo pang lumapit ng lumapit sa Kanya. So number 1, we look at our refuge. When we look at the book of Psalms, we are reminded that God is our refuge. And in the book of Daniel and Revelation, truly God is our refuge. Yung mga terminologies na ginamit, nakita rin po natin, nandoon din sa aklat ng Revelation. So we can see some parallelism between these two books. Now, let's go to the second point. At nalinagay ko po dito, number 1, we look at our refuge. Number 2, our ruler. He is what? Our ruler. He is our king. Tingnan nyo. Basahin natin. Now, we will move to Psalms 47, 1-4. Oh, clap your hands, all you peoples. Shout to God with a voice of triumph. For the Lord Most High is awesome. He is a great king over all the earth. He will subdue
subdue the people under us and the nations under our feet. He will choose our inheritance for us, the excellence of Jacob whom He loves. Ayan, no? So sabi po dyan, He is our great King over all the earth. At sabi pa doon, no, He will subdue the peoples under us. So, iaano ng Panginoon talaga. Talagang siya ang mangunguna. Siya ang ating hari. At itong mga konseptong ito, mababasa rin natin sa aklat ng Revelation. Di ba? All the other nations, ano pong ginagawa nila? They have their kings. But all these kings will be defeated. They will be cast out. Okay? Itong mga all other kings, when Jesus comes for the second time, and it's only the kingdom of God that will stay. Kaya nga po sa Daniel chapter 2 pa lang, it's only the kingdom of God. There are different kingdoms with a king. But it's only the kingdom of God that will exist and will stay forever. Because He is the King of all kings. Alam nyo, si Satan, he claims ownership of this world. Kaya kung babasahin po natin yung Job 1:7, tinanong siya ng Diyos, from where do you come? And then ang sagot niya, from going to and fro on earth and from walking back and forth on it. Okay? Ngayon, he claims ownership. Kaya yung terminology na from going to and forth and walking back and forth, somehow, ito ay nagbibigay ng mensahe na kanya sinasabi na, lakad-lakad lang ako doon kasi this is my property, akin ito. Ako may ownership nito. Kasi tingnan nyo, sabi sa Genesis 13:17, arise, walk in the land, through its length and its width, for I give it to you. Okay? So, ibig sabihin, yung sabi ng Panginoong Diyos kay Abraham, sige, lakaran mo yan, length and width, ako magbibigay sa iyo niyan. So, somehow, kung titignan po natin, it's giving us the impression na yung statement ni Satan, na he's going just back and forth, walking back and forth, nangangahulugan that he claims ownership. Kasi, pag titignan mo nga naman, di ba pag ikaw ay merong pagmamayari, ikaw ay pwedeng lumakad lang ng lumakad doon. Kahit na meron pa yung mga nakalagay na mga fence, may mga nakalagay pang warning na sabihin doon na no trespassing. Pag ikaw ang may-ari, you're not trespassing. Hindi ka nagtitrespassing. You can just walk there because that is your property. Kahit ano pang sign ang nakalagay doon na do not enter, this is private property, pero ikaw makakapasok ka dahil ikaw ang may-ari. Pero kung hindi ikaw ang may-ari at may nakalagay, hindi mo magagawa. So somehow, yung statement ni Satan is saying, I'm able to walk here freely, back and forth. Kasi bakit? This is my ownership. This is mine. Diba? So, kaya po, Satan, he claims ownership, but clearly, in the book of Psalms, in the book of Daniel and Revelation, we see that God is our ruler. He is the King of all kings and Lord of all lords. Now, the big question is He the King of our lives? Kasi bakit when we say He is the King, we follow whatever He commands. Kung ano man ang kanyang sabihin, kung ano man ang kanyang ipagawa sa atin, we will follow. Kung babalikan natin yun sa Daniel, grabe pa nga yung kay King Nebuchadnezzar. Sa Daniel chapter 1, ano nangyari? Diba mayroon siyang panaginip. At pagkatapos, the following day, ang sabi niya sa mga tao, sa mga magicians niya, yung mga matatalino sa lugar ng Babylonia, ang sabi niya, sabihin niyo sa akin kung ano yung panaginip ko at ipaliwanag ninyo. Di ba? So, matindi. At kumbaga sa panahon natin ngayon, sasabihin natin, King, ikaw yata ay medyo nawawalan ng bait. Bakit kami ang magsasabi sa iyo ng panaginip mo? Dapat ikaw magsabi sa amin ng panaginip mo. Di ba parang ganun? Pero during their time, mapapansin niyo po yung reaction, they cannot complain. Kasi why? That's an order of the king. Yun ang order ng king. So hindi nila pwedeng basta i-oppose, hindi nila pwedeng basta na lamang kontrahin, hindi nila pwedeng na lamang na basta na lang kung ano maisip nila. No. Kung anong sinabi ng king, they have to follow. Ang nangyari po, papansin natin doon, no one was able to give it. Ang nangyari po sabi ni King Nebuchadnezzar, sige, patayin silang lahat.
But praise the Lord that the Lord called Daniel. And si Daniel, the Lord impressed him, showed him the dream and the interpretation. Well, the point is, kaya ko po ginagamit yung story na yon. Makikita natin that the order of the king needs to be obeyed. At ang nangyari po, yung order pa ni King Nebuchadnezzar is a little bit absurd, no? At hindi lang yung absurd. Kumbaga yung utos, yung kanyang pinag-uutos at yung kanyang pinagagawa, it seems impossible, it's crazy, at parang sa iba pa siguro, it's nonsense. Okay? And yet, natatakot sila. They're willing to follow and obey. The same thing with our God. Well, the same thing in a sense na what the Lord says we need to follow. But the difference between God and King Nebuchadnezzar, God will not ask us to do something that will harm us. God will not ask us to do something that will, just for the sake of making it difficult for us, because He is a God of love. He's a God of mercy. And so, while the Bible declares that He is our ruler, He's our King, the question is He truly the King of our lives? Are we willing to follow and obey what He tells us? Are we ready to really move and move forward and say, yes, I will follow whatever the Lord tells me? Kaya nga po yung lagi nating sinasabi pagdating sa paglilingkod, magkaiba yung ito ang gagawin ko para sa iyo, Panginoon. At magkaiba yung ano ang gusto mong gawin ko, Panginoon. Kasi sometimes yung ito ang gagawin ko, it's as if you're dictating the King. Pag sinabi natin, Lord, King, what do you want me to do? You are in full surrender and what He tells you, we follow. Okay? So again, Satan claims ownership, but truly, God is the true owner. Ang ganda pa nga, may kantang gustong-gusto ko yan, yung sabi niya, yung 2 times you're mine. Once because I made you, twice because I bought you. Okay? Di ba? May kantang ganyan. Kumbaga, una, ay dahil tayo nilikha ng Diyos. Pangalawa, ay dahil tayo tinubos niya ng kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesus Kristo. So, He is our ruler. And because He is our ruler, He is our King. The question is He the King of our lives? But not only that He is our King, because when we move to Psalm 75, as our ruler, not only that He is our King, He is also our judge. Tingnan sabi sa Psalm 75, 1-2. We give thanks to you, O God. We give thanks for your wondrous works, declares that your name is near. When I choose the proper time, I will judge uprightly. Okay? At ang ganda po nito kasi pag pinag-usapan po natin itong Psalm 75, meron pong 3 picture dyan na sitwasyon that shows that truly that God is our judge. Okay? I invite you to read and study. Mapapansin nyo po yan. Pag binasa nyo mabuti, makikita nyo dyan yung sa horns. Makikita nyo dyan yung how the Lord is judging the wicked. Okay? He is our righteous judge. Pero ito pa maganda. Alam nyo ba na itong Psalm 75, pag ating pong pinag-aralan at binasang mabuti, ay ito po ay ginagamit, meron pong mga ilan na mga paniniwala na itong psalm na ito ay kinakanta dahil doon sa nangyari during the time sa Aklat ng Chronicles at sa Kings, sa Sennacherib's army. Basahin natin to. There's some thought that this psalm would have been sung upon the miraculous destruction of Sennacherib's army in 2 Chronicles 32 and 2 Kings 19. A story that appears to point forward to the final destruction of the wicked in Revelation 20. The people of God are inside the holy city with the righteous king when the armies of evil come up and surround them, and then they are destroyed by God Himself. Okay? So, ayan makikita po natin, yung story. So, itong psalm na ito ay kinakanta. Okay? Na nagpo-point dun sa final destruction then of the wicked. Di ba po? So, makikita natin yung parallelism between 2 Chronicles, 2 Kings 19, and Revelation 20. At ito pong Psalm 75 is believed na
Ito yung inaawit. Kasi bakit? The Lord judge yung pong mga masasama. At hindi lamang ginudge yung mga masasama, ang nangyari po, makikita po natin dito na sometimes we see that the things are unbalanced. Parang minsan, o madalas, nakikita natin na ang kasamaan ay mas namamayagpag kesa sa kabutihan, kesa sa katotohanan. Yung kamalian, mas parang nakikita nating nagpo-flourish kesa sa kabutihan, kesa sa mga tama na dapat gawin. Pero pinapakita ng Psalm 75 na itong mga gawaing ito, although for now we can see as if it is winning, but at the end of the day, they will lose. And those who are righteous and those who believe in Jesus, those who have faith in God, sila po ang magtatagumpay. Because the Lord will judge the wicked. The Lord will destroy the enemy. Ang Diyos ay mapapatunayan at makikita na tunay nga, and everybody will believe that He is a righteous, loving, and merciful God. Amen? So, dito po sa Psalm 75, it shows us that God is our ruler and our righteous judge. Kaya, ang ganda po nito. While He is our King, He is our judge as well. Maganda pong pag-usapan natin yung aklat ng, yung turo ng judgment sa Bible. Because judgment teaching is not against for those who believe in Christ. The judgment teaching, the judgment concept in the Bible is pro people, especially pro for those who believe and accepted Jesus. Kaya it's not really bad news. Kasi bakit? Ang judgment po, pinapatunayan na tayo tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo. That through Jesus Christ, we are covered by His righteousness. We are covered by His robe of righteousness. And because of that, we are worthy. Although we are in reality unworthy, but we are worthy in Christ. So, sa Psalm 75, ipinapakita po, yes, there's unfairness. May mga hindi magagandang nangyayari sa sanlibutan. Pero ano po mangyayari? The Lord will ultimately end all these problems through His power and through His grace. Amen? Ano pa? Basahin natin Psalm 75, 7-8. But God is the judge. He puts down one and exalts another. For in the hand of the Lord there is a cup, and the wine is red, it is fully mixed, and He pours it out. Surely He dregs shall all the wicked of the earth drain and drink down. So, mapapasid po natin, again, reiterated that God is our judge. Siya ang guhusga. Okay? And ang maganda po sa ating Panginoong Diyos, ang judgment niya is always righteous and correct. Unlike dito sa sanlibutan natin, sometimes and even for us, our judgment many times can be very wrong. Ito, mapapansin po natin, di ba? How easily sometimes we pass judgment on others. And may mga pagkakataon na yung ating naging judgment towards others is wrong. Okay? We easily judge people and we're wrong. Di ba? Sometimes we easily judge the motivation, the intentions, the heart of people. Kasi bakit? Nakita natin yung kilos, hinusgahan na natin, o sometimes meron na tayo kagad pananaw sa kanilang mga sinasabi, pananaw, o iniisip na natin na hindi sincere yan at marami pang iba. But at the end of the day, it is God. He is a righteous judge. He knows our hearts. Kaya, yes, the judgment of this world may fail us, and hindi ko po alam, baka may mga sumusubaybay dito na nakaranas ng ganyan, na the judgment, the system of justice failed you, but God will never fail you. He is a righteous judge. At tapos, meron po dito sa verse 8 na may mga terms na yung cup of wrath na ito ay ipo-pour out sa mga wicked. Ito po ang concept na ito is also in Revelation 16:19. Basahin natin. Now the great city was divided into 3 parts, and the cities of the nations fell.
And great Babylon was remembered before God to give her the cup of the wine of the fierceness of His wrath. So makikita po natin doon sa verse 8 na yun din yung cup, yung punishment na ibibigay, at makikita natin sa Revelation 16 verse 19 din yung concept. So makikita po natin na talagang when we study the Bible holistically, it gives us more light to understand the book of prophecy. Binibigyan tayo ng dahilan para mas lalo nating maunawaan at maintindihan yung ating mga pinag-aaralan. But practically speaking, God is our ruler, He is our king, is He our king, and God is our judge, and He's a righteous judge. Kaya nga po ang ganda kasi pag pinag-usapan natin sa banal na kasulatan, the Lord will judge us according to the light that we have received. Ulitin ko po, tayong mga tao madalas ang judgment natin nagkakamali. Yung judgment natin madalas kulang. O minsan naman, bias. But God's judgment is always fair. God's judgment is always correct. Why? Because He is a God of love. Kaya nga po, pag pinag-usapan natin sa banal na kasulatan, talagang we are being told na tayo, before we decide on something, we need to really weigh things, pray about it, think about it, and at the same time, patuloy pa rin umasa at humingi ng karunungan sa ating Panginoong Diyos. Kasi talaga po pag minsan mga kapatid, kahit na talagang pag-aralan mo mabuti at alamin mo yung lahat ng mga sitwasyon, hindi natin maiwasan. We will sometimes fail sa ating mga desisyon towards others. But at the end of the day, we are called to give our best. We are called by the Lord to reflect His image and His character. At kung tayo man ay nagkulang o tayo man ay nagkamali, patuloy tayong lumapit sa Kanya at humingi tayo ng kapatawaran. Okay, ang ganda rin nito, kasi when we say that He is our judge, di ba sa banal na kasulatan, we are saved by faith. Pero we are judged through our works. Kasi bakit? Kung tunay na tayo'y nananampalataya, makikita sa ating mga kilos. Kaya nga, di ba sabi ni James, faith without works is dead. Pero pwede rin naman na mayroon tayong puro gawa, may mga works tayo, pero wala tayong pananampalataya. At the end of the day, it's God who knows. That's why we're thankful we have a righteous judge. Kasi kung ang magja-judge sa atin, tayo lang naman, naku po, sigurado mga kapatid, magkakamali-mali tayo. Pero ang Diyos, kailanman hindi magkakamali at hindi nagkamali. Amen? So, number 1, we look at this lesson in the Psalms part 2. We look at our refuge. Titingnan natin yung connection ng Psalms and the book of Revelation. Titingnan natin yung mga terminologies na ginagamit, na nakikita rin natin ginagamit sa Revelation, and we see that He is our refuge. Number 2, we see that He is our ruler. And number 3, it also shows us that God is our Redeemer. God is our Redeemer. Gusto ko itong part na to sa Psalm 67:1-2. Tingnan nyo, sabi dito, God be merciful to us and bless us, and cause His face to shine upon us, that your way may be known on earth, your salvation among all nations. So, isa-isayin natin to. Yung dun pa lang sa verse 1, and chapter 67 ng Psalms. Ang sabi doon, God be merciful to us and bless us. Ito ay nagpapakita that we need God's mercy. We need God's forgiveness. Bless us. At ang sabi niya doon, cause your face to shine upon us. Ibig sabihin mga kapatid, mga kaibigan, makita natin, makilala natin ang ating Panginoong Diyos as He provides mercy. Okay? As He continues to reach out to us and bless us, makilala natin siya ng patuloy. Makilala natin siya magliwanag. Di ba may mga kwento sa Bible, especially with Moses when he was speaking. When he was standing in the presence of God, when he went down, di ba yung face niya, it's glowing. The Lord's face was shining on him. Kaya sabi ng iba parang kakaiba ang dating. So, yung face ng Diyos o yung karakter ng Diyos kailangang patuloy na magliwanag sa bawat isa sa atin. Patuloy natin siyang dapat pang makilala.
maisuko ang ating mga buhay sa Kanya. Makita natin His character that He is a God of love, God of mercy, God of justice. He wants us to be happy. He cares for us. Dapat lahat yan mga kapatid maging malinaw sa atin. And habang yung kanyang liwanag, habang yung kanyang face o yung kanyang character nagliliwanag sa atin, na nagliliwanag, ang sabi sa verse 2, that your way may be known on earth and your salvation among all nations. Ibig sabihin mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid, as the Lord's face is shining on us, tayo magiging liwanag din, we will carry that light, at ang daan ng Diyos, makikilala, malalaman ng mga tao, at makikilala nila rin ang ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin sa pamamagitan natin, as we continue to look at God's character, we are transformed, we are changed from glory to glory, at pagkatapos, nakikita rin sa atin ito, nagliliwanag ang karakter ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay, at ang mga tao sa paligid natin, nakakakilala rin sa Kanya. Ito, basahin natin ito. In the plan of salvation, God has provided a way for sinners to be readmitted to His immediate, glorious presence without being destroyed by His glory. And even now, in this life, the cross of Christ makes it possible for God's face to shine on us. Para patuloy nating makilala ang ating Panginoong Diyos, thanks to the cross of Christ. Because we are all unworthy. We cannot do it on our own. Kung tayo lang mga kapatid, we will be destroyed because we cannot stand in the glory of God. Pero nangyari po, dahil sa ginawa ng ating Panginoon Kristo, we have our mediator. He connects us to the Father. Yung gap na nagawa ng kasalanan, yung kasalanan na nagiwalay sa ating Panginoong Diyos, because of the cross of Christ, we're able to talk to God. We're able to pray to Him. Kaya nga po, di ba? Be merciful to us and cause your face to shine upon us. Ang ganda nito mga kapatid when we look at it in the context of the cross. Yes, He was merciful. Yes, He blessed us through His Son, Jesus Christ. And because of our Lord and Savior, Jesus Christ, it's possible for God's face to shine on us. Ang ating Panginoon Kristo ang naging dahilan. At habang tayo ay nakakakilala sa ating Panginoong Diyos, nababago ang ating mga buhay. We are never the same. Hindi tayo mananatili sa ating mga dating buhay. Hindi tayo mananatili sa dati nating mga practices. We are changed from glory to glory. Nakikitang patuloy ang ating Panginoon Kristo sa ating mga gawa, sa ating mga kilos, sa ating mga pananalita. Yes, we are all a work in progress. But as the time goes by, as we continue to spend time with God, as He continues to, yung face niya to shine on us, we are changed. We reflect that light. Kasi bakit po nababago ang ating mga buhay? Kaya ang ganda nito, babalik tayo doon sa ating, because He is our Redeemer. Ang mangyayari po mga kapatid, mga kaibigan, yung ating calling, yung ating purpose. Why? Why? Why we are here? You know, He saved us and now what? Sabi po sa Isaiah 56:7, even them I will bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices will be accepted to on my altar, for my house shall be called the house of prayer for all nations. The purpose, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid, ng house of prayer is so that all the nations can come and know who God is. Ang purpose ay makilala ang ating Panginoong Diyos. Hindi ang purpose ng pagkatawag sa Israel is so that they will be exclusive, na sila-sila lamang. Ang purpose is for a mission. Ang purpose ay para na sa ganoon ipakilala ang ating Panginoong Diyos sa buong mundo. And as God's face continue to shine on us, ang nangyayari po, tayo rin ay nagiging dahilan parang mga tao sa paligid natin makakilala sa ating Panginoong Diyos. Tayong sinasabing a light to the nation. Our calling is not simply just for salvation, it is for mission.
Kaya tayo tinawag para nang sa ganun, maipangaral natin ang salita ng ating Panginoong Diyos, makita ang karakter ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. At habang nakikita ang karakter ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay, people will start to wonder. People will start to ask questions. Bakit? Bakit ganun ang iyong practices? Bakit ganun ang iyong mga style? Bakit ikaw ay nagpapakumbaba? Kahit ikaw na yung nasaktan. O kahit ikaw ay nagkamali, willing kang magpakumbaba at humingi ng kapatawaran. We are changed from glory to glory. Kaya mga kapatid, kung walang changes na nangyayari sa ating mga buhay, maybe it could be that we've stopped looking sa salita ng ating Panginoong Diyos. We've stopped looking and allowing God's face to shine on us. Baka tumigil tayo, mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Baka hindi na tayo nagkakaroon ng time sa ating Panginoong Diyos para makilala natin siya. Baka masyado na tayong busy sa mga trabaho natin. Masyado na tayong busy sa mga business natin, sa mga lahat ng mga ginagawa natin. Wala na tayong panahon para mag-reflect at hayaang ang Diyos ay ipakilala ang kanyang sarili sa atin. Kung ang nangyayari mga kapatid ay tayo pa rin ay ganun pa rin. Alam mo yun, yung 10 years ago. Kung tayo ay magagalitin, matampuhin, masamain ang loob, at walang improvement na nangyayari at the end of the day mga kapatid, wag na kayong tumingin sa iba, wag na tayong tumingin sa iba, tignan natin yung ating mga sarili. Kung walang pagbabago, kung hirap pa rin tayong humingi ng tawad, harap tayong tumanggap ng pagkakamali, laging yung pananaw lang natin ang pinanghahawakan natin, ayaw nating makinig sa iba, mga kapatid, kung ganyan po, we need to continue to come to the Lord. We need to continue to come to the feet of the cross. Kasi kung walang pagbabagong nangyayari sa ating mga buhay, mga kapatid, we might be missing the wonderful opportunity of knowing God and how God can transform us and grow us into His image and likeness. So the more we spend time with God, the more we are changed from glory to glory. Kaya mga kapatid, let's evaluate and let's pray. Tignan po natin yung ating mga sarili. Baka po nangyari, ganun pa rin. Ganun pa rin tayo. Walang pagbabago. At the end of the day, mga kapatid, no one can evaluate ourselves more than God. It's God who can reveal who we really are. And tayo rin kung ano tayo sa ating mga sarili. Kasi sa mga kapwa natin, mga kapatid, we cannot judge. We cannot say na, walang pagbabago. Kasi baka naman mamaya, dati 1 minute lang galit na siya, ngayon 2 minutes na bago magalit. Okay, that's improvement. Pero mga kapatid, the more God's face is shining on us, the more we are changed from glory to glory. And so, yung mission natin, as we are redeemed by the Lord, He is our Redeemer, we also want others to know the God that saved us. We need to know the God who saved us, to know the God who loves us. Kaya, babalik tayo sa Revelation 14:6-7. Na ano po nangyari? Yung mission ng remnant, yung mission natin, ipalaganap ang kabutihan ng Diyos. Kaya sabi dito, Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people, saying with a loud voice, Fear God, give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him who made heaven and earth and the sea and the springs of water. So yung everlasting gospel will be brought, will be preached to all the nations. Kasi bakit? Tayo mismo naranasan natin ang kabutihan at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. And so, our Redeemer, He is our Redeemer. As He saved us, we also want others to know this kind of God who changed our lives. Who saved us from darkness to marvelous light. Nawa po na-bless kayo as we look at the connection between the book of Psalms and the book of Daniel and Revelation. At dito po muli po pinag-usapan natin, as we look at these concepts, we've learned that God is our refuge, God is our ruler, and God is our Redeemer. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po mahal na Diyos sa aming mga napag-aralan at natutunan. Tulungan niyo po kami na patuloy pong makilala kayo bilang aming tagapagligtas, aming hari, aming judge,
aming tagapagligtas. O mahal na Diyos, You are our refuge and strength. Marami pong mga pagsubok at problema kaming pinagdadaanan sa buhay na ito. Ngunit kami naniniwala at nagtitiwala at nananampalataya na sa inyo po'y walang imposible. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na manghawak lamang sa inyo. Salamat po na sa banal na kasulatan, pinapaalalahanan niyo po kami na yes, we will experience some bad things here on earth. But will we help us, Lord, to continue to hold on to you. Dahil kayo'y Diyos na mapagmahal. Walang imposible sa inyo. At darating ang panahon, lahat ng mga problema at pagsubok na ito, it will come to an end. Lord, tulungan niyo po kami na lagi lamang tumingin sa inyo. Ano mang problema at pagsubok naming pinanghahawakan, tulungan kaming manghawak lamang sa inyo. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Purihin ang inyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po maraming salamat sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Nawa po'y na-bless kayo, nawa po'y nakinabang kayo, and we continue to invite you sa iba po mga programs, pag-aaral na ating ginagawa. Let's continue to share ito pong video at maging iba pa po naming mga pinopost, maging blessing sa maraming tao, maging blessing po sa inyo. At muli po maraming salamat. Please continue to pray for our ministries online, and not just online, maging sa mga face-to-face. And I'm very excited to once again serve and visit different places for His glory. Maraming salamat po for all those people na gumagawa ng paraan to make it possible. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod na pag-aaral. May God bless you.